Si Mang Balong, ang tao mo. Alam niya kung bakit bumuo yung pinto niya. This is what we are protecting you from. Nang mahimasmasan na si Bingo ay binigyan siya ni Caroline ng tubig, sabay sinabihan niya ang binata na sabihin lang niya kung ayaw pa niyang umuwi dahil okay lang sa kanya at sasamahan niya ito. Agad namang sinabi ni Bingo na okay na siya, sabay hinawakan pa ang kamay ng dalaga at nagpasalamat siya sa kanya, sabay nagtitigan silang dalawa na agad siyang sinabihan ni Caroline na partners na sila. Habang sa paglabas na Irene sa resto ay madilim na kaya medyo takot ito dahil may naririnig siya nang alam niya ay niloloko na naman siya ni Snoop nang saktong lumabas si Aling Cathy na agad namang sinabi ng dalaga na tapos na yung shift niya, sabay tinanong niya kung may kailangan ang auntie niya. Giniit ng matanda na last day na ni Irene sa resto kaya agad tinanong ng dalaga kung tinatanggal na niya, sabay nakiusap pang kailangan niyang maipasa ang training niya dahil gusto niyang makuha ang pagiging COO ng GLC. Sinabihan siya ni Aling Cathy na last day na niya doon dahil tapos na ang training niya sa resto pero ililipat niya ang dalaga at sa ibang business niya ang hahawakan nito. Bigla namang sumakit ang puso ni Irene at nangahawakan niya ang pants niya ay may dugo ito na masaya ang reaksyon niya kaya nayakapan niya ang auntie niya na nadidiri ito dahil sa dugo sa kamay ni Irene. Sobrang masaya si Irene na dumating na ang period niya na pinakahihintay niya na nagtatatalon pa ito at napasigaw na agad niyang hinanap si Snoop at tinawagan pa niya pero hindi niya mahagilap nang saktong dumating ang binata na masaya pa ito nang makita niya si Irene at tinanong ng dalaga kung saan ito galing. Pinaliwanag naman ni Snoop na kagagaling niya sa butika dahil bumalik yung sakit ng nanay niya kaya problemado ito dahil madadagdagan na naman ang gamot na bibilhin nila kaya sinabi ni Irene na perfect timing sa problema ni Snoop kaya agad niyang inabot yung pera na kailangan niya ng pera kaya bibigyan siya ng racket, sabay abot sa perang hawak niya at sinabihan niya ang binata na dalhan siya ng Pectus dahil makakainom na siya, sabay sinabi niyang nagka-period na siya at hindi siya buntis na masayang masaya siya pero malungkot si Snoop dahil umaasa siyang magkakababy na sila na Irene pero pilit niya itong tinatago sa dalaga. Inutusan na Irene si Snoop na bumili na ng alak dahil magse-celebrate silang dalawa dahil nasagot ang panalangin niya. Habang sa pag-uwi naman ni Pato sa tinutuluyan niya ay sinigurado niyang walang nakakakita sa kanya, sabay nireplyan niya yung text ni Caroline at sinabi niyang okay lang siya doon na hindi siya lumalabas hanggat hindi sinasabi ng dalaga pero ang totoo ay kakauwi lang niya na hindi niya alam na nasundan siya ni Buloy hanggang may narinig siyang naghahasa ng kutsilyo sa may kusina kaya natakot ito at dahan-dahan siyang pumunta ng kusina at laking gulat niya nang andoon si Mang Balong at hinahasa niya ang kutsilyo niyang pinakaiingatan niya na biglang sumulpot si Buloy at sinuntok si Pato kaya nawala ito ng malay. Ipapain naman ni Caroline ang sarili niya para mahuli si Mang Balong dahil hindi alam ng matanda na natipan ni Pato si Caroline sa kanyang cellphone nang makita niyang andun sila sa bahay niya. Sa pagkahuli ni Mang Balong ay maisisiwalat ang mga ibang lihim ng mga tiyus at magugulat si Annie nang sasabihin ni Sherwin na si Mang Balong ang tao niya. Ilalaban ni Caroline ang posisyon niya ng COO sa GLC at gagawin niya ang lahat para lang makuha ito. Magugulat sila Wilson, Cindy at Gina pag nalaman nilang pagmamay-ari na ni Annie ang malaking share ng GLC at si Annie ang tutulong kay Caroline para makuha niya ang COO na posisyon sa GLC. Wala nang magagawa ang mga Chu sa mga sandaling yan dahil magiging kontrolado na ni Annie ang buong kumpanya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel.
Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.